Habang tumitindi ang tensyon, lalo pang umiinit ang sitwasyon sa pagitan ng United States at Venezuela. Kaya, kinakausap ko ang mga imperialista ng Hilaga. Naghahanda kami at lalaban kami kung maglalakas loob kayong tumapak sa Venezuela. Si Nicolas Maduro ay nasasangkot sa drug trafficking. Inanunsyo ko ang 50 milyon na gantimpala para sa kanyang paghuli. Tingnan natin ang mangyayari sa Venezuela. Napakadelikado ng Venezuela. Pumapasok sa delikadong laro ang Venezuela. Nakikipag-alyansa ito sa Russia at China, malalaking kaaway ng Amerika. Kaya hindi ito tinatanggap ng Estados Unidos. Sa presensya ng mga barkong pandigma ng United States, sa baybayin ng Venezuela, at pag-atake ng Amerika sa mga barko ng droga ng Venezuela, nagsimula na ang labanan. Paano tayo umabot dito? Ano ang naging papel ng Russia at China? At ang tensyon sa pagitan ng United States at Venezuela ay matagal nang umiiral. Matagal bago si Maduro, si Chavez ay diretsahang binanatan si Pangulong Bush. Tinawag niya itong demonyo. Kahit suportado si Maduro ng China at Rusya, tila hindi interesado ang Beijing sa dayuhang operasyong militar. Ang Rusya ni Vladimir Putin, sa kabilang banda, ay may napatunayan ng kasaysayan ng paggamit ng puwersang militar sa ibang bansa. Magsimula tayo sa Moscow. Sa matagal na panahon, naging tagamasid lang ang Rusya sa mga usapin ng Venezuela. Pero kamakailan, bigla itong nagpasya na aktibong makialam sa mga usapin ng Venezuela. Walang sorpresa, nagsimula ito sa kasunduan sa armas. Noong 2008, nagpadala ang Rusya ng buong paketeng militar. Kasama rito ang libu-libong Ripple, hanay ng helicopter, armored na sasakyan, fighter jet, at pinakamahalaga, ang S-300 Air Defense System. Kailangan mong maintindihin na hindi ito mga lumang kagamitan na gusto lang ilabas ng Rusya sa bodega. Halimbawa, ang S-300 ay isa sa pinaka-advanced nilang plataporma na dinisenyo para subaybayan ang mga eroplano at harangin ang mga paparating na misil. Para sa isang bansa sa Latin America, hindi karaniwan ang biglang makatanggap ng ganitong kagamitan. Para naman sa Estados Unidos, ito ay labis na mapanukso. Ipinapakita ng hakbang na ito ang kaseryosohan ng Rusya sa pagbibigay ng makapangyarihang sistema sa Venezuela. Ipinapakita ng Moscow na handa itong magbigay ng pananggalang na makakapagpahirap sa mga planong militar ng United States sa rehayon. Para kay Hugo Chavez, ang mga kasunduang ito ay higit pa sa simpleng pag-upgrade ng militar. Maari niyang gawing patunay ang bawat padala na malakas ang kanyang pamahalaan sa pagprotekta ng bansa. Pero hindi isang panig lang ang mga bentahang ito. Ang mga sistemang tulad ng S-300 ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Kailangan nila ng training, spare parts, at regular maintenance. Ibig sabihin, kailangang manatili ng mga tagapayo at eksperto mula Russia sa Venezuela ng matagal at makipagtulungan sa lokal na puwersa. Ang akala nilang simpleng palitan ng langis at armas ay naging simula ng matagalang pagdepende. Gusto ng Russia na umasa ang Venezuela sa kanilang teknolohiya, habang nais naman ng Venezuela ang suporta ng Russia. Parehong nakakita ng dahilan ang dalawang panig para lalo pang maglapit. Pagkatapos, nagpasya ang Russia na dalhin pa ito sa mas mataas na taas. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpadala ito ng Tu-100 at 6 na bomber sa kabila ng Atlantiko. Ang Tu-100 at 6 na kilala sa NATO bilang Blackjack ay isang strategic bomber na kayang magdala ng nuclear armas at isa sa pinakamalalaki at pinakamalakas sa mundo. Sa larawang ito, 2 sa kanila ang lumapag sa Venezuela. Hindi dati nangyayari na may dambuhalang eroplanong nakaparada sa mga paliparan sa South America. Simple lang, kayang ipakita ng Russia ang kapangyarihan nila sa Western Hemisphere, bagay na di pa nila nagawa mula Cold War. At syempre, ipinagmamalaki ni Chavez na nasa runway siya, kasama ang ilan sa pinaka-advanced na makina ng arsenal ng Moscow sa kanyang teritoryo. Nabigyan siya nito ng malakas na imahe para sa mga taga-suporta at karibal sa ibang bansa, ngunit ikinabahala ito ng Washington. Hindi madaling balewalain ang ideya ng mga Russian na eroplanong nuklear na malapit sa teritoryo ng United States. Sa papel, matagal nang tapos ang Cold War. Dekada na ang lumipas. Ipinakita ng tagpong ito na nagbago lang ng anyo ang tunggalian ng dalawang makapangyarihang bansa. Hindi nagtagal. Nagdagdag pa ng panibagong hakbang ang Rusya sa kanilang pakikialam. Nagsimulang dumaong ang mga barkong pandigma ng Rusya sa mga pantalan ng Venezuela. Kabilang na mismo ang Caracas. Mga barkong pandigma na may kakayahang magpalipad ng misil at tumawid ng Atlantic papuntang Venezuela. Doon, nagsagawa sila ng magkasanib na pagsasanay. Nakipagtrabaho sa tripulante ng Venezuela
at nagparada bilang pagdiriwang ng bagong alyansa. Hindi maikakaila ang simbolismo nito. Pinatunayan ng Kremlin na kaya nilang magpakita ng lakas at humarap sa Estados Unidos kahit nasa hemispero nito. Sa parehong panahon, may iba ring nangyayaring hindi opisyal pero mahalaga. Lumabas ang mga larawan at ulat ng mga lalaking may patch ng Wagner Group sa loob ng Venezuela. Ang Wagner Group, isang pribadong militar na konektado sa Kremlin, ay sumikat sa laban sa Ukraine at Syria. Nagsisimula na silang lumitaw sa Latin America. Kailangan mo itong maintindihan. Hindi ito mga karaniwang sundalong Ruso, kundi mga misteryosong operatiba na nagbibigay sa Moscow ng paraan para manatili ng hindi lantaran inaamin. Nagtraining sila ng mga unit ng Venezuela, nagbigay ng seguridad sa mga leader ng politika, at maging sa mga panahon ng pagsupil sa mga protesta, naroon din sila. Hindi opisyal na tropa, kaya pwedeng itanggi ng Russia ang pagkakasangkot nila. Ngunit ang mga larawan sa social media ay taliwas sa pahayag ng Moscow. Nandoon ang mga tauhan ng Wagner at lalo pang pinatibay ng kanilang presensya ang ugnayan sa pagitan ng Moscow at Caracas. Hindi lang Russia ang nakikialam sa Venezuela. May isa pang makapangyarihang bansa na nakikialam din. Iyon ay ang China, na karaniwang may ibang estilo kaysa Russia. Madalas ipakita ng Moscow ang lakas, gamit ang mga eroplanong pandigma, barko at sundalo. Ang Beijing ay madalas umimpluwensya gamit ang mga proyektong pinansyal at tahimik na kasunduan. Sa Venezuela, ginawa rin ito ng China. Isang malinaw na senyales ng lumalaking papel nila ay ang pagtatayo ng radar stations. Malalaking pasilidad ito na kayang magbantay sa United States fighter jet, sa Caribbean at subaybayan ang mga barkong pandigma ng Amerika na dumadaan malapit. Dahil dito, nanatiling alerto ang Washington dahil posibleng mabantayan ng Beijing ang sensitibong aktibidad militar sa paligid ng Amerika. Pero sa Caracas, ibang-iba ang kwento. Ipinagmamalaki pa nga ng gobyerno ng Venezuela na ang teknolohiyang Chino ang nagbabantay sa kalangitan. At ngayon, masasabi na nila sa kanilang mga mamamayan na mas protektado na ang bansa. Mas marami ng matang nagmamasid sa paligid para sa anumang posibleng banta. Doon, lalong lumalim ang pagpasok ng China sa ekonomiya ng Venezuela. Habang nagdala ng missile at bomber ang Russia, nagdala ang China ng pautang, bonds, proyekto sa construction, at pera para sa infrastruktura. Nagpondo na ang Beijing sa telecom, pagmimina, at mga sistema ng pagmamanman. Dahil sa mga taktikang ito, lumakas ang impluensya ng Beijing at napalapit ang Venezuela sa mga kumpanyang Chino at bangko. Ibig kong sabihin, may isip mo ba ang isang buong network ng mga kamera at linya ng komunikasyon na gawa gamit ang teknolohiyang Chino? Ibig sabihin nito, pwedeng umasa ang gobyerno ng Venezuela sa mga sistemang ito para bantayan ang kanilang mga mamamayan at kontrolin ang impormasyon. Lalo na kung Beijing mismo ang nagmamanman sa bawat galaw. Kasabay nito, nagbigay ang mga proyektong pagmimina sa China ng access sa ginto at bihirang yaman na kailangan ng kanilang malalaking industriya. Lalong tumibay ang ugnayan ng Venezuela at China sa pamamagitan ng isang espesyal na kasunduan na madalas tawaging loans for oil. Simple lang ang ideya, pero napakatuso rin. Magpapautang ang China ng bilyon-bilyong dolyar sa Venezuela para pondohan ang mga proyekto, subsidya at sweldo ng gobyerno sa Caracas. Kapalit nito, babayaran ng Venezuela ang utang, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng mga bariles ng langis. Ipinadala sa China ang mga tanker ng krudong langis mula Venezuela bilang bayad. Parehong nakinabang. Agad nakuha ng Venezuela ang pera, habang natiyak ng China ang tuloy-tuloy na supply ng langis para sa kanilang lumalagong ekonomiya. Siyempre, sa papel, parang panalo ang magkabilang panig. Pero kung iisipin mong mabuti, ibig sabihin din nito na inilalagay ng Venezuela ang sarili nila sa mga pangmatagalang kasunduan na nagbibigay ng mas malaking kontrol sa Beijing. Tandaan, dekada 2000 at 10 pa rin tayo. Noong panahong mataas pa ang presyo ng langis, ligtas pa ang kasunduan para sa Venezuela. Yun ay dahil mataas ang demand ng langis mula sa mga Chino. Gamit ang perang iyon, sina Chavez at Maduro ay kumuha ng pautang sa China para pondohan ang mga programang panlipunan at panatilihin ang suporta sa politika. Tahimik ang kalsada dahil nababayaran ang subsidya at abala ang tao sa proyekto. Masaya ang China na palawakin ang impluensya sa Latin America kahit malayo ito pero malapit sa United States. Lalong tumitibay ang ugnayan sa bawat pautang, proyekto at padala ng langis. Pero mabilis din itong magbago. Noong 2000
At 14,2016 bumaba ang presyo ng langis mula halos $100 hanggang $30 kada bariles. Malaking sakuna ito para sa Venezuela. Karamihan sa kita ng gobyerno ay mula sa bentang langis. At biglang nawala ito. Sumirit ang implasyon, lumala ang kahirapan, at bumagsak ang ekonomiya dahil sa mga naunang kasunduan ng Tsina. Dahil sa mga kasunduan ng pautang kapalit ng langis, may karapatan pa rin ang Tsina sa mga susunod na bariles ng langis ng Venezuela. Kahit bumaba ang kita sa langis, tuloy pa rin ang pagkuha ng Beijing ng langis habang hirap ang Caracas na pakainin ang mga mamamayan nito. Nagbigay ito ng malaking kapangyarihan sa Tsina. Hindi basta-basta makakaalis ang Venezuela dahil sobra na ang utang nito. At ito ay isang klasikong, tipikal na galaw ng Beijing. Tumulong sa mga bansang nahihirapan at desperadong nangangailangan sa pamamagitan ng mga kaakit-akit na kasunduan. Pero tinatarakan mo pa rin sa likod ang kasosyo mo sa paghingi ng sobrang laking utang na dapat bayaran. Laging pabor ito sa mga Tsino. Tingnan mo ang China at Latin America. Nasa lahat ng dako ang kamay ng mga Tsino. Kaya habang pinapalakas ng Rusya ang depensa ng Venezuela at ipinapakita ang lakas militar, halos iginapos naman ng China ang Venezuela sa pamamagitan ng mga utang, teknolohiya at mga kontrata. Binabantayan ng radar ang kalangitan, habang ang telekomunikasyon at surveillance ay nagpapanatili ng kontrol ng gobyerno. Ginawang supply ng industriya ng China ang minahan at langis. Nang bumagsak, nagbigay daan ang mga ugnayang ito sa mas malaking impluwensya ng Beijing sa politika at ekonomiya ng Venezuela. Di ito kasing dramatiko ng paglapag ng bomberong Ruso, pero sa ibang paraan, mas makapangyarihan pa dahil habang ang isang bomber ay maaaring umalis matapos ang ilang araw, ang mga utang, kontrata at infrastruktura ay maaaring tumagal ng mga dekada. Hindi pa natin napag-uusapan ang malaking issue dito, habang ang Rusya at China ay nakikialam sa mga usapin ng Venezuela. Dalawang lalaki ang nagdala sa bansa sa sitwasyong sinasamantala sila mula iba't ibang panig. Una, si Hugo Chavez, ang pangulong nabanggit natin kanina, ay naupo sa kapangyarihan noong 1999. Para sa kanya, ang langis ay hindi lang pagkakakitaan kundi naging sandata, kasangkapan at paraan sa pagbuo ng alyansa. Malaki ang kinita sa langis noon. At agad itong ginamit ni Chavez para palawakin ang impluwensya niya sa Latin America. Hindi lang niya itinago ang pera sa bansa, kundi inilaan pa ang bilyon-bilyong piso para tumulong sa Cuba, Nicaragua at higit 12 pang bansa. Binigyan niya sila ng murang subsidiya sa gasolina at mga pautang. At kapalit nito, nakuha niya ang kanilang katapatan. Ito ang simula ng tinatawag niyang oil diplomacy. Sa unang tingin, mukhang mapagbigay ito. Parang isang kapitbahay na tumutulong sa isa pa. Pero sa ilalim nito, may estratehiya talaga. Ang bawat bariles ng langis na ini-export ay nakakakuha rin ng impluwensya. At ang mga subsidiya na iyon ay naging pagkakaibigan na maaari nilang gamitin balang araw para makuha ang suporta sa politika sa pandaigdigang entablado. Pinakahalata ito sa nagkakaisang bansa. Maraming maliit na bansa ang umaasa sa langis ng Venezuela, kaya maasahan ni Chavez ang kanilang boto laban sa United States proposals. Bumuo siya ng anti-United States na bloc sa United Nations, isang grupo ng mga bansang handang bumoto laban sa interes ng Amerika kasama niya. Paulit-ulit, hindi ito nagustuhan ng Washington. Iba ang pagsuporta ng Venezuela sa Cuba o Nicaragua. Pero iba na kapag sinusubukan ni Chavez baguhin ang pandaigdigang politika sa pamimigay ng langis. Parang bumibili ng boto ang Venezuela sa malaking entablado ng mundo. At hindi ito pinalampas ng Estados Unidos. Hindi agad tangke o bomberong eroplano ang naging tugon ng United States, kundi dumaan ito sa pondo, estratehiya, at digmaan sa impormasyon. Nagsimulang maglaan ng pondo ang mga ahensya tulad ng National Endowment for Democracy sa mga grupong oposisyon sa Venezuela at mga independenteng media outlet. Dapat mong malaman, layunin lang ng United States Organization sa ganitong sitwasyon na palakasin ang mga tutol sa lumalakas na kapangyarihan ni Chavez sa Venezuela. Nagulat ang mga grupong ito ng korupsyon. Nag-organisa ng protesta at nag-alok ng alternatibo sa mga Venezuelan na nabibigatan sa gobyerno. Inasahan ng Washington na palalakasin ang oposisyon para humina ang kapangyarihan ni Chavez at posibleng mapatalsik siya sa paglipas ng panahon. Siyempre, iba ang nakita ni Chavez. Para sa kanya, patunay ito na nakikialam ang Estados Unidos sa soberanya ng Venezuela. Sinusubukang hilahin ang mga tali mula sa malayo at kontrolin ang bansa na parang isang puppet. At pagkatapos, noong 2000 siyang gumawa ng hakbang si Chavez na nag-alis ng lahat ng pagdududa tungkol sa direksyong tinatahak niya. Inalis niya ang limitasyon sa termino ng Pangulo. Bago ang pagbabagong iyon, kahit isang makapangyarihang leader tulad niya ay kailangan ding magbitiw sa pwesto kalaunan. Pero dahil wala ng limitasyon sa termino, pwedeng manatili sa pwesto si Chavez hanggat patuloy siyang nananalo sa eleksyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pera mula sa langis
suporta ng state media, at mahinang oposisyon, maliit ang tsansa niyang matalo. Maraming taga-Venezuela ang nagdiwang. Tiwalang may matibay silang leader na magtatanggol sa kanila habang buhay. Para sa iba, ito na ang simula ng authoritarian na pamumuno. Ang sinimulan bilang isang kilusang populista na nangangakong magdadala ng katarungan at pagkakapantay-pantay ay unti-unti nang nagiging isang sistema kung saan ang kapangyarihan ay nananatili lamang sa kamay ng isang tao at ng kanyang mga kasamahan. Sa panahong ito, lalo pang lumala ang relasyon ng Venezuela at Estados Unidos. Hindi na lang ito basta tunggalian o hindi pagkakaunawaan. Naging masama, mapait, at personal na ang hidwaan. Parang magulong hiwalayan na ayaw na ng magkabilang panig na magsama sa iisang mesa. Inakusahan ng Washington si Chavez na sinisira ang demokrasya at pinupunduhan ang mga kalaban sa ibang bansa. Habang inakusahan naman ni Chavez ang Washington ng imperialismo, sabotahe, at pagpaplano ng kudeta, lagi siyang may matalim na patama sa United States sa bawat talumpati. At parang sinasadya ng Washington na ikulong siya. Sobrang tindi ng tensyon na pati mga karaniwang Venezuelan ay nararamdaman ito sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng kakulangan ng mga bilihin, implasyon, at walang tigil na propaganda sa telebisyon ng Estado. Si Chavez, na puno ng karisma, ay nagawang pag-isahin ang lahat hanggang sa huli niyang mga taon. Noong 2013, siya ay pumanaw. Iniwan niya ang bansa kay Nicolas Maduro, tapat niyang tagasunod ngunit kulang sa enerhiya at karisma. Dito nagsimula ang mas madilim na yugto ng Venezuela. Dahil minana ni Maduro ang pagkapangulo at malalalim na problema ng bansa. Kasabay ng pag-upo ni Maduro sa kapangyarihan, naranasan ng Estados Unidos ang shale oil boom nila dahil sa bagong paraan ng pagbabarena. Napadami ng United States ang sariling produksyon ng langis, dahilan para mawalan ng pinakamalaking alas ang Venezuela. Tulad ng napag-usapan na natin, sa loob ng mga dekada, hawak ng Caracas ang impluensya dahil isa sila sa pangunahing tagapag-supply ng langis sa United States. Ngayon, hindi na kailangan ng United States ang krudo mula Venezuela dahil net exporter na ito ng langis. At halos nawala agad ang lahat ng kapangyarihan sa pakikipagkasundo ni Maduro. Dagdag pa, bumagsak ang presyo ng langis sa buong mundo mula 2014 hanggang 2016 para mailagay sa perspektibo. Nawala ang 2/3 ng ekonomiya ng Venezuela sa ilang taon. Iyan ang realidad na hinarap ng Venezuela. Nawalan ng pondo ang mga programang pinupondohan noon ng pera mula sa langis. Natigil ang subsidya at proyekto, kaya mabilis lumaganap ang kahirapan. Ang inflasyon ay naging hyperinflation, kung saan paulit-ulit na dumoble ang mga presyo hanggang sa hindi na kayang bilhin ng mga ordinaryong tao ang mga pangunahing pagkain o gamot. Walang laman ang mga estante at tindahan, at mahaba ang pila sa kalsada para sa tinapay o bigas. Sinubukan ni Maduro na kumapit sa kapangyarihan, pero hindi tulad ni Chavez. Wala siyang personal na karisma para mapanatili ang katapatan ng mga tao sa gitna ng krisis. Si Chavez ay mahusay magsalita at magpakilos ng tao. Samantalang wala si Maduro ng ganitong kakayahan. Imbes na gumamit ng karisma, gumamit siya ng dahas. Ikinulong or napa-exile ang oposisyon at sinagot ng aresto at dahas ang mga protesta. Tinawag ng mga internasyonal na tagamasid na kaduda-duda ang eleksyon. Kaya nawalan ng tiwala ang milyon-milyong Venezuelan sa halalan. Kaya, sa madaling salita, ang mismong bagay na nagpayaman sa Venezuela ay naging sumpa nito. Nakabili ng kaalyado sa ibang bansa ang oil diplomacy ni Chavez, pero naging palaasa ang bansa sa mataas na presyo ng langis. Nang bumagsak ang presyo, gumuho ang estruktura. Ang pautang ng China at armas ng Rusya ay kaunting tulong lang. Pero lumala ang utang ng Venezuela at milyon-milyon ang umalis. Walang laman ang estante at mabilis bumababa ang halaga ng pera. Mahigpit pa ring hawak ni Nicolas Maduro ang kapangyarihan, pero unti-unti na siyang nadudulas at pinahigpit ng Estados Unidos ang pagpuwersa laban sa kanya. Malinaw ang estratehiya ng Washington. Kung hindi sapat ang pagbagsak ng ekonomiya, baka ang direktang presyon ay makabagsak sa rehimen. Kaya inilunsad ng United States ang Maximum Pressure Campaign. Hindi lang ito panibagong galit na talumpati o limitadong parusa. Buong pagsisikap itong pigain ang gobyernong Venezuelan hanggang sumuko o mapilitang umalis si Maduro. Noong 2017 malaking hakbang ang kaso laban kay Maduro ng United States prosecutors sa Amerika. Napakabigat ng mga kaso. Sinabi nila na isa siyang drug trafficker, isang taong direktang sangkot sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamot sa buong Latin America papunta sa Estados Unidos. Para pagtibayin ang punto, nag-alok ang Washington ng 10 pabuya sa kanyang pagkakahuli. Ibig sabihin, kung sino mang makakahuli kay Maduro at madadala siya sa United States ay tatanggap ng malaking halaga.
Malamang narinig mo na ito dahil naging malaking balita ito. Isang kasalukuyang presidente ang tinrato na parang isang cartel boss. May wanted poster at may presyo sa kanyang pagkakahuli. Pero hindi doon natapos ang lahat. Lalong humigpit ang parusa at tinanggal ang Venezuela sa pandaigdigang pamilihan. Hinarang ang huling bentahan ng langis sa Estados Unidos. Dahilan para tuluyang mawalan ng natitirang kita ang bansa. Mabigat ang epekto nito sa bansang umaasa sa langis dahil walang mamimiling Amerikano at karamihan sa mundo ay iniiwasan ang krudong Venezuelan dahil sa mga parusa. Halos wala ng legal na paraan ang gobyerno para kumita ng pera. Simple lang plano ng Washington. Gutumin ang rehimen hanggang di na nila kayang paswelduhin pati tapat nilang sundalo at opisyal. Kung wala ng sweldo, maaaring mag-alsa sila laban kay Maduro. Hindi nauubusan ng diskarte si Maduro, kaya lumapit siya sa mga anino imbes na sumuko. Naging lifeline niya ang smuggling network na tumutulong magpalusot ng droga sa hangganan sa tulong ng tiwaling opisyal. Ginto ang kinukuha ng desperadong manggagawa sa timog at palihim na inilalabas ng bansa. Kahit bawal, nakakalabas pa rin ang langis sa mga lihim na daanan at naibebenta sa mga mamimiling gustong magdiskwento kapalit ng paglabag sa patakaran. Ang mga tagong daloy ng pera at yaman ang nagbigay kay Maduro ng sapat para mabayaran ang mga malalapit sa kanya. Patuloy na tumatanggap ng parte ang sundalo, pulis, at tapat na politiko. Sa sistemang binibili ang katapatan, sapat na ito para makaraos. At pagkatapos, sa hindi inaasahan, dumating ang isa sa mga pinakakakaibang sandali sa buong kwentong ito. Isang bagay na halos parang galing sa pelikula. Noong 2019, tinangkang pabagsakin ng mga bayarang sundalo ang gobyerno ng Venezuela sa pamamagitan ng paglapag sa baybayin nito. Kasama nila ang dalawang dating United States Special Forces. Matapang ang plano, pero hindi napag-isipan ng mabuti. Naniniwala sila na paglapag nila, libo-libong sundalo ng Venezuela ang lilipat at sasama sa kanila. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nagkagulo agad at nahuli ng Venezuela ang marami sa kanila. May ilan na napatay at ang iba ay ipinakita sa telebisyon bilang patunay ng planong suportado ng Amerika. Agad na sinabi ng Washington, wala kaming kinalaman sa pagsalakay na iyon. Pero nagawa na ang pinsala. Ginamit ni Maduro ang nabigong pagsalakay bilang propaganda. Sinabi niya sa kanyang mga tao na pinatunayan nito kung hanggang saan gagawin ng Estados Unidos para mapatalsik siya. Lalong lumakas ang pagkapuot at habang lumilipas ang mga taon at patuloy na tumitindi ang presyon mula sa Estados Unidos, nagsimulang lumingon ang Venezuela sa kanilang mga kaibigang banyaga para sa suporta. Malalim na ang pagkakasangkot ng Rusya, pero may isa pang makapangyarihang kaalyado na sumuporta ng higit pa sa salita. Ang kaalyado ay Iran, na matagal nang may alitan sa Estados Unidos. Nakita nito sa Venezuela hindi lang kaibigang nangangailangan, kundi oportunidad na labanan ang Washington sa sarili nitong teritoryo. Kaya ang Iranian Quds Force, na isang sangay ng Revolutionary Guard ng Iran, ay tahimik na nagsimulang magtayo ng operasyon sa loob ng Venezuela. Layunin ay magtayo ng konkretong bagay na magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Latin America. Nagsimula silang magtrabaho sa isang pasilidad para sa paggawa ng drone, ang pinakamalaki sa uri nito sa rehiyon. Tulad ng sa Rusya, hindi ito mga simpleng makina na may maliliit na kamera. Ito ay mga drone na gaya ng Shahid, ang parehong uri na ginamit na ng Rusya sa Ukraine. Dinisenyo ito para magdala ng pampasabog, maglakbay ng malayo, at umatake ng tama. Nang magpasya ang Iran na magtayo ng pabrika ng drone sa Venezuela, hindi ito simpleng bagong proyekto. Nagkaroon si Maduro ng paraan para gipitin ang mga karatig bansa habang nananatiling matatag ang papel ng Russia sa Venezuela. Sa kabila ng taon ng paggawa ng armas, pagpapalipad ng bomber, at pagpapadala ng barkong pandigma sa Atlantic, nakahanap pa rin ng paraan ang Moscow para manatili. Patuloy na lumilitaw ang Wagner Group. Ngunit hindi lang seguridad tuwing may protesta ang papel nila. Ngayon, sinasanay na nila ang mga elite na puwersa ng Venezuela. Tinuturuan ng mga taktika at inihahanda sila para harapin ang kaguluhan kung sakaling mangyari ito. Dahil dito, naging mas handa ang mga unit ng gobyerno ni Maduro at mas direktang konektado sa mga pamamaraan ng Russia. Bawat bagong yugto ng pagsasanay ay nagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng Caracas at Moscow. Kapag pinagsama-sama, ang mga hakbang na ito ay nagpapahiwatig ng mas malaking bagay. Hindi lang Russia at Iran ang tumutulong sa Venezuela. Silang tatlo, Moscow, Tehran at Caracas, ay bumubuo ng tatsulok ng kooperasyon. Nagbigay ang Russia ng armas, pagsasanay at suportang pampulitika. Ang Iran naman ay nagdala ng mga drone, tagapayo at infrastruktura. Binigyan sila ng Venezuela ng pwesto sa kanlurang hemispero para magpakita ng kapangyarihan malapit sa Estados Unidos.
At malinaw nitong ipinakita na hindi sila natatakot na palawakin ang kanilang presensya sa isang lugar na matagal nang itinuturing na nasa ilalim ng impluwensya ng Estados Unidos. Naalala mo ba nang humina ang ekonomiya ng Venezuela dahil sa maling pamamahala at pagbagsak ng industriya ng langis? Gaano kagenerosong tinanggap ng Venezuela ang mga kagamitang militar mula sa kanilang mga kaalyado? Ito mismo ang naging pundasyon kung saan nagsimulang mabuo ang panibagong problema. Pero sa pagkakataong ito ay sa silangang hangganan nila kasama ang Guyana. Sa pagkakataong ito, hindi na tungkol sa implasyon, mga parusa, o kakulangan sa kanilang bansa ang focus. Tungkol na ito sa langis at teritoryo. Ang Guyana, dating hindi kilalang bansa sa politika ng rehiyon, ay naging isa sa pinakamabilis lumago bilang tagagawa ng langis matapos matuklasan ang malaking reserba ng langis sa dagat. Inaasahang malalampasan nito ang maraming matagal ng tagagawa ng langis. Ang Guyana ay isang maliit na bansang nang nagsasalita ng Ingles at may magandang ugnayan sa kanluran. At sa lahat ng nangyari sa Venezuela, binuhay muli ng gobyerno ang daan-daang taong usapin sa teritoryo sa Essequibo na sumasaklaw sa halos 2/3 ng Guyana. Idineklara ng mga opisyal na makasaysayang teritoryo ng Venezuela ito at palaging inuulit ito ng state media. Layunin nitong gawing pagkakaisa ang sigalot at ipakita ito bilang usapin ng pambansang dangal. Habang bumabagsak ang ekonomiya ng Venezuela, nagpadala ng tropa, pinalawak ang base militar, at nagtayo ng bagong infrastruktura sa dating tahimik na lugar. Ang Guyana, na may populasyon na wala pang 1,000,000 at 4,000 sundalo, ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili laban sa bansang laki ng Venezuela. Humingi agad ng suporta sa ibang bansa ang Georgetown. Nagpadala ang United Kingdom ng barkong pandigma sa rehiyon dahil sa makasaysayan at magiliw nitong ugnayan sa Guyana bilang dating kolonya. Nagsagawa ang Estados Unidos ng mga military exercise tulad ng pagpapalipad ng fighter jet at joint training bilang suporta sa Guyana. Dahil dito, nalamang ng Caracas na kapag umatake sila, malakas ang lalaban sa kanila. At kasabay nito, pinalakas ng Washington ang direktang presyon kay Nicolas Maduro. Ang gantimpala para sa kanyang aresto ay mula 10 milyon, naging 15 milyon at umabot sa dolyar, 550 milyon. Dahil dito, isa siya sa pinakahinahanap na leader sa mundo. At sa Venezuela, sa pamamagitan ng paglalarawan nito bilang usapin ng pagtatanggol sa sagradong teritoryo, napakilos nito ang ilang bahagi ng populasyon at nailihis ang atensyon mula sa matinding implasyon at kahirapan sa bansa. Pagkalipas ng 1 taon, walang nagbago. Mas lalo pang umasa ang gobyerno ni Maduro sa Russia, China at Iran para makaraos. Nagdesisyon ang Washington na hindi sapat ang salita at parusa. Kaya bumalik sila sa isang lumang patakarang panlabas na madalas nagamit noon sa Latin America. Tinatawag itong gunboat diplomacy, ang pagpapadala ng barkong pandigma para magpadala ng mensahe at pilitin ang kalaban na kumilos, hindi para makipagdigmaan. Kaya noong unang bahagi ng 2000 at 24 barkong pandigma ng United States ang lumitaw sa baybay ng Venezuela. Hindi sila nagtatago o palihim na pumapasok. Kitang-kita sila, sinadya, at nandoon mismo para makita ng lahat. Maaaring maliit lang ang 7 barko kumpara sa malaking armada, pero mahalaga pa rin ang deployment na ito. Sobrang laki nito para sa simpleng operasyon ng droga na kadalasan ay gumagamit lang ng Coast Guard or patrol boat, hindi guided missile destroyer at amphibious landing vessel. Kasabay nito, masyado itong maliit para magsimula ng pananakop na mangangailangan ng aircraft carrier, libo-libong tropa, at linggong paghahanda. Ibig sabihin, hindi pa handa ang United States sumakop sa ngayon. Sa halip, sapat lang ang lakas na inilalagay para kabahan si Maduro, para pilitin siyang tumugon at magastos niya ang pera at mga yaman na hindi niya kayang sayangin. Kung titingnan mong mabuti, parang nauulit lang ang kasaysayan dito. Noong 1964, 64 ginawa rin ng United States sa Brazil ang halos kaparehong bagay sa ilalim ng Operation Brother Sam. Noong panahong iyon, naglayag ang mga barkong pandigma ng Amerika papuntang Brazil at kumilos ang mga general laban sa kanilang presidente. Dahil sa presensya ng mga barko ng United States, lumakas ang loob ng mga general at agad tumakas ang presidente na nag-iwan ng rehimeng militar na mas malapit sa Washington. Hindi na bago sa United States ang paggamit ng puwersa para baguhin ang politikang balanse ng bansa. Panibagong bangungot na naman ito para kay Maduro. Ipinagmamalaki ng leader ng Venezuela na naipakilos niya ang milyong-milyong armadong mamamayan at binanggit ang isang republikang may armas.
Mahirap paniwalaan ang mga pahayag na ito. At kahit may katotohanan, malaking halaga ng pera ang kailangan para magpakilos ng maraming tao. Ang pagbabayad sa mga sundalo, paglipat ng mga kagamitan, at pagpapanatili ng mga puwersa sa mataas na antas ng alerto ay lalo pang sumira sa ekonomiyang bumabagsak na ng bansa. Iyon mismo ang punto mula sa pananaw ng Washington. Kung gagastusin ni Maduro ang natitirang pera sa paghahanda sa labanan na di naman nangyari, lalo niyang pahihinain ang sarili niya. Pwedeng hindi masiyahan ang mga general, lalong magalit ang mamamayan, at tumaas ang presyon hanggang mag-alsa ang tao. Pero habang pinaiinit ng United States ang sitwasyon mula sa labas, muling pumasok ang Russia at China para bigyan ng panibagong pag-asa si Maduro. Saktong tama ang timing. Noong Hulyo 28, 2024 naghalalan ang Venezuela. Mabilis na tinawag na kaduda-duda ng malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad ang mga halalang ito. Hiniling ng Estados Unidos, European Union at maraming pamahalaan sa Latin America ang transparency at ipinag-utos na ilabas sa publiko ang detalyadong bilang ng boto. Gayunpaman, idineklara ng National Electoral Council na kaalyado ng rehimen na si Maduro ang nanalo. Agad na inanunsyo ng China at Rusya ang pagkilala sa panalo. Ibig sabihin, sinuportahan ng Beijing at Moscow si Maduro kahit kinondena siya ng maraming bansa. Kung tagumpay ito kay Maduro, mas pagkadismaya ito para sa karaniwang Venezuelan. Sa kalsada, sumiklab ang mga protesta. Nagbitbit ng mga placard ang mga tao, humiling ng pagbabago at nagbanggaan sa pulisya. Sa ilan sa mga protestang ito, muling namataan ang mga lalaking may suot na Wagner patch, gaya ng nangyari noong mga nakaraang taon. Ang kanilang presensya, maging totoong mga Russian mercenary man sila o mga puwersang Venezuelan lang na may suot ng kanilang mga simbolo, ay nagpapahiwatig na lagpas pa sa diplomasya ang impluensya ng Moscow. Umabot ito hanggang sa pinakapuso ng mga puwersang pansiguridad ng Venezuela. Samantala, nag-alok naman ang Beijing ng ibang uri ng suporta. Pinananatili ng mga kumpanyang Chino at bangko ang koneksyon ng Venezuela sa alternatibong ruta ng kalakalan. Palihim inilalabas ang langis at ginto, huling mahalagang export ng bansa. Sa tulong ng mga kaalyado at kasosyo na walang pakialam sa parusa ng United States, ito ang nagbigay kay Maduro ng pera para mapanatili ang katapatan ng mga general at opisyal. Kasabay nito, sinuportahan ng China ang pagsali ng Venezuela sa Brazil, Russia, India, China, South Africa Grupo ng malalaking umuusbong na ekonomiya tulad ng Russia, China, India, Brazil at iba pa. Ang pagiging miyembro ay nagbigay sa Caracas ng paraan upang ipahayag na hindi ito nakahiwalay, kundi bahagi ng mas malawak na international na blok na hiwalay sa impluwensya ng United States. Para sa Beijing at Moscow, ang pagsali ng Venezuela sa Brazil, Russia, India, China, South Africa ay dagdag na boses sa kanilang pagsuporta sa kaayusang hindi nakasentro sa Washington. Kaya, habang ang mga barkong pandigma ng Amerika ay nakapwesto malapit sa baybayin ng Venezuela, nagpapakita ng presyon at pumipilit ng magastos na mobilisasyon, pinili ng Russia at China na palalimin pa ang kanilang pakikipagpartner kay Maduro. Sumunod ang pagkaantala. Iniwang naipit ang bansa sa panlabas na banta at dayuhang suporta. Bukod sa politika, hindi gumaan ang hirap para sa mga karaniwang Venezuelan. Iniwan silang saksihan kung paano naging entablado ang bansa nila sa tunggalian ng mga pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo. Pinilit ng Washington ang pagpapalit ng pamahalaan. Sinubukan ng Moscow at Beijing na panatilihin ito at kapit sa kapangyarihan si Maduro. At dyan nakatayo ang Venezuela ngayon. Isang bansang pinapasan ang krisis sa loob, ngunit nakasangkot sa isang laban na lagpas pa sa kanyang mga hangganan.